Hi, good afternoon everyone. So, once again, this afternoon tayo po ay dadako sa ating pag-aaral muli ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa pang-apat na broadcast na po sa ating pong special broadcast po sa oras na ito ay nasa pang-apat na po tayo. So, welcome po muli mga magulang at mga kapatid sa ating series about the seven last words of our Lord Jesus Christ. At ngayong hapon ay nasa pang-apat na po tayo na salita ng ating Panginoon. So, pang-apat na wika ng ating Panginoon bago malagot ang kanyang hininga. Okay, so pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. But before that, bago tayo dumako sa ating ika-apat na broadcast sa hapong ito, ay nice po muli natin manalangin. At walang sawa po tayong mag-pray sa ating bansa na ganap ng malusaw, ma-eradicate ang COVID-19 na ito. Tayo mukat manalangin. Father, we thank you once again this afternoon sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ng aming series, Panginoon, ng aming pag-aaral patungkol po sa pitong wika ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo bago siya malagot ang kanyang hininga. At aming tinatalakay ang mga kahulugan nito, Panginoon. Subalit bago kami dumako muli sa aming pang-apat na broadcast, Panginoon, pag-aaral, Panginoon, salita, Lord, narito po kami at patuloy na nag-intercede para sa aming bayang Pilipinas na ganap ng ma-eradicate, ma-annihilate, Panginoon, mapulbos, malusaw, mamatay ang COVID-19 na ito sa aming bayang Pilipinas. In Jesus' name. Lord, naniniwala po kami na kayo lamang ang tanging pag-asa ng aming bayang Pilipinas. Niling namin, O Diyos, na patuloy mong kahabagan ang bansang ito, Panginoon. In Jesus' name, dalangin namin, Lord, na matapos na po ang crisis na ito sa aming bansa na mahigit 1 taon na po ito, Panginoon. Lord God, na nagpapahirap sa mamayang Pilipino at sa buong mundo. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy, O Diyos, ang aming dalangin na magwakas na po, O Diyos, ang crisis na ito sa aming bansa. Tuloy-tuloy ang aming declaration, Panginoon, dahil yan ang sabi mo sa salita sa Book of Proverbs chapter 18 verse 21, that death and life are in the power of the tongue, and they that love it, they shall eat the fruit thereof. So naniwala po kami that there is power of declaration. Kaya patuloy ang aming declaration, Lord, na ang buong bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas, and Mindanao ay COVID-free na po in Jesus' name. Ang buong Asia, Europa, United Kingdom, United Nation, buong Amerika at Israel at ang lahat ng bansa sa buong mundo ay COVID-free na po. Yan po ang patuloy naming declaration in Jesus' mighty name. Father, we thank you, Lord, this afternoon. Patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan, pagkatunay na kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan, ang tangi naming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po. Magpalaan niyo rin po ang mga namumuno sa aming bansa, ang aming Pangulo, Panginoon, Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kabinete, kasama ng mga kapulisan at mga kasundaluhan sa aming bayang Pilipinas, lahat ng mga namumuno sa bansang ito. Lagi mo sa kalang puso ang banal na takot sa iyo. In Jesus' name. At hipuin niyo po sila, O Diyos, Lord, na huwag na po nilang isama sa lockdown ang mga simbahan sa bansang ito, Diyos, sapagkat ang iyong church, Panginoon, ay napaka-importante ng mga tao na nakapakinig ng salita ng pag-asa. Maraming salamat po sa oras na ito, Diyos. Amin na pong inaangkin ang kasagutan mo sa aming mga prayers, Panginoon. In Jesus' name, O God. Salamat po. Patnubayan niyo po ang lahat ng pamunuan ng bayang ito. In Jesus' name, at sinasama rin namin sa prayer ang mga health workers, mga nurses, mga doctors, lahat ng mga nasa frontliners sa aming bansa. Ingatan niyo rin po sila. At ang lahat, Panginoon, ng mamayang Pilipino. We declare, Lord, walls of fire, blood of Jesus Christ, Panginoon, ang patuloy na kumover sa aming bayang Pilipinas. Father, we thank you. In Jesus' name, we glorify your holy name.
All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, mga magulang at mga kapatid, at tayo ay nagpapatuloy sa hapong ito. Nasa pang-apat na topic na po tayo sa ating pong pinag-aaralan about the 7 last words of our Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, na siya'y nakabayubay sa krus, at tinatalakay natin ang mga kahulugan nito. Okay, so welcome po muli sa lahat po ng ating mga viewers mula sa iba't ibang panig ng daigdig at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Welcome po namin kayo sa mga viewers natin sa USA, sa Greenland, sa Denmark, sa Japan, sa Australia, sa Singapore, at sa buong bansang Pilipinas, at maging sa lahat po ng mga disciples sa GCSGO Camarin family. So welcome pong muli at ngayong hapon ay pupunta na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, so tinalakay natin ang unang salita ng Diyos bago siya malagutan ng hininga ay kung natatandaan po ninyo, tinalakay po natin ang unang-unang kanyang salita. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23:33 to 34. Amen. Na intindihan natin ang salitang ito. Ang unang wika na ito ng Panginoon ay salita ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pagpapatawad para sa ating katubusan. Amen. At ang ikalawang wika na ating tinalakay is about, sabi ni Jesus sa Luke 23 verse 43, ang sabi ni Jesus sa isang tulisan na nagpakumbaba, nakasama niyang nakapako. Sabi ng tulisan na ito kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pag ika'y naghahari na. At si Jesus ay sumagot, at ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. So ang mga salitang ito ay salita ng pagliligtas. Amen. Salita ng pag-ibig, pag-asa at katiyakan. So ang tulisan na ito ay nakatanggap ng kaligtasan dahil po siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang pangatlong wika na tinalakay natin nung nakaraan ay ang sinabi ng Panginoon sa Book of John, chapter 19, verse 25-27. Nang sabi ng Panginoon, Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus, ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. So mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ano ang salitang yan? Yan ang salita ng pagkalinga. Amen? Ang pagkalinga ng ina sa anak. Ang pagkalinga ng anak sa ina. Ang pagkalinga ni Kristo sa atin na kanyang mga anak o mga Kristiyano. Amen? So yun po ang tatlong wika na ating tinalakay. Amen? So ngayon naman ay pupunta tayo sa ika-4 na wika. Bago si Jesus ay nalagutan ng hininga, ay makikita po natin sa Book of Matthew
25 verse 46 to 47. Samahan niyo ako magbukas. Ang sabi dito, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? So, yun po ang pang-apat na wika ni Jesus bago siya malagutan ng hininga. Sa ating pagpapatuloy, bago tayo magpatuloy, tayo yumuko sumandali at manalangin. Father, we thank you once again this afternoon. Patuloy mo kaming patnubayan sa aming pag-aaral nito ng salita at patuloy kang mangusap, Panginoon, habang kami nakikinig ng salita dito sa mga mahalagang wika na iniwan mo, Panginoon, bago ka nalagutan ng hininga. Nung ika'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, na ito ay may mga mahalagang dapat namin maintindihan ang mga huling habilin mo ito, Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito. Pagpalain nyo ang lahat ng mga nakatune in sa broadcast na ito, wherever they are, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you. You are a great teacher this afternoon. In Jesus' name. Apart from you, Holy Spirit, we cannot do anything. Father, we thank you. Let thy name be glorified sa kabuuan ng aming pag-aaral nito ng salita. And help me, Lord, to share your word with simplicity na maintindihan ng bawat makapakinig. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, Eli lama sabachthani. Yun po ang lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus. Amen. Eli lama sabachthani. Ang kahulugan ng salitang Hebreo na Eli o Eli, E-L-I, sa Greek word, sa Hebrew word ay God o Diyos. Amen. Ang lama, L-A-M-A, ay nangangahulugang bakit? Parang pagtatanong. At ang sabachthani is A-B-A-C-H-T-A-N-I, sabachthani, tani, naman ay panawagan ng paghingi ng saklolo, pagdaing o panambitan. So yun po ang ibig sabihin po sa salitang Hebreo. Eli, Diyos, God, lama, meaning why? Bakit? Sabachthani ay paghingi ng saklolo, pagdaing o panambitan. Amen? So, yun po yung pang-apat na salita na binitawan ng Panginoong Hesus sa kanyang bibig bago siya nalagutan ng hininga. Amen? So, ang salitang ito ay salita ng pagdadalamhati. Amen? Ang kanyang mga alagad ay tumakas at siya ay pinabayaan. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalang pag-asa, amen? Sa panahon ng matinding problema,
walang dumamay sa ating Panginoon. Pinabayaan siya ng kanyang mga alagad. Maging si Pedro na nagsabing, kahit na hanggang kamatayan ay sasama ako sa iyo. Pero sabi ng Panginoon kay Pedro, bago tumilaw kang manok, makaitlo mo akong itatatwa. Nung si Jesus ay hinuli ng mga Hudyo, nagsitakas ang kanyang mga disipulo. Ang kanyang mga alagad ay tumakas at siya ay pinabayaan. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtago at siya ay pinabayaan. Mga magulang at mga kapatid, alam niyo, minsan sa ating buhay bilang Kristiyano, minsan dumarating sa ating buhay, akala natin ang mga taong malalapit sa atin ay talagang kakampi sa atin, susuporta sa atin. Pero pagdating ng problema, pagdating ng kapigatian, mga pagsubok, ang inaasahan na susuporta sa iyo ay yun pala ay tatalikuran ka, ipagkakanulo ka, iiwan ka, kaya ikaw ay mapupuno ng pagdadalamhati. Yun po ang natural na mangyayari sa ating mundong ginagalawan. Sabi sa John 16:33, in this world you shall have tribulation, but sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome the world. So mga magulang at mga kapatid, huwag po tayong magtataka kung may mga pagkakataon na minsan tayo ay akala natin ay marami ang mga kaibigan mo, supportive sa'yo. Sabihin, nasa likod lang ako sa'yo, pastor. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Pero pagdating ng problema, diyan malalaman kung sino ang tunay na anak ng Diyos. Sino ang tunay na mananampalataya. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos, kailangan tayo maging matibay, maging matatag, kagaya ni Jesus. Kasi sa mundong ito, puno ng pagdadalamhati, puno ng problema, dahil nakasulat na sa Bible yan. In this world you shall have tribulation, but sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome this world. So ibig sabihin, pag tayo po ay nakakonekta sa ating Panginoon, kahit anong problema ang pagdaanan mo, iwanan ka man ng matatalik mong kaibigan, iwanan ka man ng lahat, pag mayroon kang matinding pananampalataya sa Panginoon, amen, kailanman ay hindi ka magagapi. Amen. Kailanman ay hindi ka panghihinaan ng loob, dahil alam mo na ang Panginoong Diyos na iyong pinaglilingkuran ay inassured niya, na sabi niya sa Hebrew 13 verse 6, I will never leave you nor forsake you. Sabi ni Haring David sa Psalms 37, ang sabi niya, iwanan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa akong maaasahan. So mga magulang at mga kapatid, ang tangi nating pag-asa sa buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen.
Naranasan ni Jesus na iwan siya ng kanyang mga alagad. Naranasan ni Jesus na iwan siya ng kanyang mga kaibigan. Nagtago at siya'y pinabayaan. Ang kanyang mga kaaway ay nagkaisa upang siya'y mahatulan ng kamatayan. Pinabayaang mapako sa krus. Amen. At ang pinakamatindi sa lahat, ang sabi nga sa Isaiah 53 verse 5 and verse 6, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa kanyang mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Dahil sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat, sa halip na tayo ang mapako sa krus, tayong maghirap, inako lahat ng Panginoon. Amen? Ang pagdadalamhating ito para sa iyo, para sa akin, dahil mahal niya tayo. 2 Corinthians 5:21 sabi roon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y binilang na makasalanan upang makipagsa tayo sa Kanya, mapabanal sa harapan ng Diyos pamagitan niya. Amen? Matuwid ang ating Panginoon, walang kasalanan, pero inako niya yung kasalanan para lang ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Galatians 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Amen. So, tinubos tayo ni Jesus sa lahat ng uri ng sumpa. Ano yung mga sumpang yan? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng paghikahos, sumpa ng kasalanan, sumpa ng kamatayan, sumpa ng mga sakit at karamdaman. Tinubos tayong lahat ng ating Panginoon nung siya'y ibitin sa punong kahoy na parang sinumpa. Si Jesus ang nagsilbing kabayaran ng ating kasalanan. Nasalip na tayo ang mamatay, si Jesus ang namatay sa krus para sa iyo at para sa akin, dahil mahal Kanya at mahal niya tayong lahat. Amen? Romans 6:93, ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the good news, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi ko sa inyo nakaraan, ang kabayaran ng kasalanan ay tatlo. Kamatayang espiritual, kamatayang pisikal, at kamatayang eternal. Walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, siya'y pinabayaan ng Diyos upang tayo na manampalataya sa Kanyang anak ay hindi mapabayaang magdusa sa dagat-dagatang apoy habang panahon. Amen? Yan po ang matinding pagmamalasakit ng Diyos sa iyo at sa akin. Iniwan ni Jesus ang napagandang tirahan sa langit. Siya'y nanaog dito sa mundong ito at kinuha niya ang pinakamahirap na kalalagayan ng tao. Ipinanganak siya sa isang sabsaban dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Amen? Hanggang sa kanyang paglaki ay siya po ay nagdusa at siya po ay namatay dahil sa iyo, dahil sa akin, sa ating mga kasalanan, dahil mahal niya tayong lahat. Amen?
So yun po ang katotohanan, mga magulang, mga kapatid. So ang ikaapat na wikang ito ay larawan ng malalim na ugnayan. Okay? A man of intimate fellowship. Malalim na ugnayan, okay, sa Panginoon. Si Jesus ay larawan ng isang taong nagtatamasa ng malalim na ugnayan, intimate fellowship sa kanyang Ama. Subalit sa pagkataong ito, ang ugnayang ito ay naputol sapagkat una, inilayo ng Diyos ang kanyang mukha sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Bakit? Ang pinakamapait at pinakamasakit na kamatayan ni Jesus ay ang pagkahiwalay niya sa kanyang Ama. Sa pagkakataong iyon, dinanas ng anak ng Diyos ang puot ng Diyos dahilan sa pasan-pasan niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Hindi matiis ng Panginoon ang kasalanan. Kaya nga sa panahon ni Noah, ginuno niya ang unang daigdig sa tindi ng kasalanan ng tao. Subalit sa panahon yun, natagpuan niyang si Noah na lumalakad na kasama ang Diyos. Noah walked with God in Genesis chapter 6. Amen? Si Jesus ang kordero ng Diyos na inialay at papatayin upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Bagaman siya'y banal, walang kasalanan at dalisay sa kalinisan, siya'y tinuring ng makasalanan alang-alang sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Dahil dito siya'y nawalay sa kanyang Ama. Inilayo ng Ama ang kanyang mukha sa kanyang anak. Dahil dala-dala ni Jesus ang kasalanan ng buong sanlibutan. God hates sin, but He loves the sinners. Amen? So, ang pinakamasakit na pagdurusa ni Jesus ay hindi pisikal. Salip ay spiritual na sakit at pagdurusa. Ang buhay ni Jesus ay naggugol sa tinatawag na absolute communion and fellowship with the Father. Amen? So, si Jesus po ang isang modelo, amen, ng intimate fellowship and communion with the Father. Amen? Siya'y naging masunurin sa kanyang Ama. Sinugos siya ng Ama dito sa mundong ito upang tubusin ang buong sangkatauhan. Hindi siya nag-retaliate. Hindi siya tumanggi. Bagamat siya'y nanalangin sa Getsemani, siya'y lumuhod at ang sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng pagdurusa. Gayon man, not my will be done. Hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Ama. Hindi po ba yan ay tinatawag na intimate fellowship ang communion sa kanyang Ama? Si Jesus, siya'y masunurin sa kanyang Ama. Ang isang taong may intimacy sa Panginoon ay masunurin sa Panginoon. Ano man pinapagawa sa kanya ng Panginoon ay hindi po siya nagre-retaliate. Amen? So, take note, bilang mga anak ng Diyos, dapat tularan natin si Jesus. Amen? Maging masunurin tayo sa ating Panginoon. Tandaan natin kung ating susundin si Jesus bilang modelo at larawan ng malalim na ugnayan, ninanasa din ba natin
ang malalim na communion at fellowship sa ating Diyos, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Amen? Kaya napaka-importante mga magulang at mga kapatid na bilang anak ng Diyos ay tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sa Kanya tayo sumunod, maglingkod habang nabubuhay. Anumang sitwasyon ang ating maranasan, kagaya sa panahong ito, buong mundo dumaranas ng tinatawag na pandemic. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maraming mga taong nagdadalamhati. Maraming mga tao ang nawawalan ng pag-asa. Milyon na ang mga infected ng COVID-19. Marami nang sumuko. Marami nang namatay dahil sa pandemic na ito. Minsan ang mga tayo nagtatanong, bakit pinahintulutan yan ng Panginoon? Si Lord lamang po nakakaalam, mga magulang at mga kapatid. In this world we shall have tribulation. But sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome this world. Amen? So, yun po ang dapat nating tandaan sa 4 na wikang ito ng Panginoon. Ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Yun po ang salita ng pagdadalamhati. Ikaw at ako, di natin maiwasan minsan mayroong mga pagdadalamhati, pero huwag po tayong susuko, mga magulang at mga kapatid. Patuloy ang ating intimate relationship sa Panginoon. Patuloy ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Anuman mga na-experience natin, tanda natin, may katapusan ng lahat. Ang na-experience natin ngayon na pandemic, matatapos din ito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Lagi nating tandaan ang sinabi ng Panginoon. In this world you shall have tribulation. But sabi ni Jesus, be of good cheer. Lakasan niyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, yun po ang pang-4 na wika ng ating Panginoon bago siya nalagutan ng hininga. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. So, take note mga magulang, mga kapatid. Kailanman, ikaw at ako, dumaan man tayo ng mga tribulation, pagsubok, kagaya ni Jesus, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, iniwan siya ng kanyang mga lagad, mga kaibigan niya nagtago, nagkaisa ang kanyang mga kaaway, na siya'y hatulan ng kamatayan, pero kailanman si Jesus ay hindi sumuko. Amen? Hanggang kamatayan, hindi siya gumiba. Ano ang application nito, mga magulang, mga kapatid, na ika-4 na wikang ito? Sa atin mga anak ng Diyos, na sa mundong ito ay dumadaan tayo ng mga pagdadalamhati, dumadaan tayo ng mga pag-uusig, mga pagsubok. Minsan iniiwan tayo ng mga matalik nating kaibigan. Maaring mga mahal sa buhay mo pa. Maaring iwanan ka, pero ang sabi ng Diyos, amen, be of good cheer. I have overcome this world. Ikaw at ako ay overcomers. We are born to win. We are victors. We are in the winning side. Si Jesus kailanman ay hindi sumuko. Si Jesus kailanman ay hindi gumib up sa mga pagsubok.
Amen? Mga magulang at mga kapatid, wala tayong ibang pag-asa kundi ang Panginoon. Don't put your trust in this world. Huwag mong ilagay ang pagtitiwala mo sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito is temporal. Amen? Walang forever sa mundong ito. Amen? Mga kaibigan mo, hindi yan forever. Amen? Kaya sabi ng Diyos, walang forever. Amen? Isa lang ang forever. Sino yon? Ang Panginoon. Amen? Si Jesus lang po ang manatili magpakailanman. At ang kanyang salita, heaven and earth will pass away, but the word of the Lord never pass away. So don't put your trust, amen, sa mga bagay ng mundong ito. Ilagay natin ang ating pagtitiwala sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako, at sa ating Diyos na buhay. Sure, ang buhay mo ay magiging matagumpay. Amen? Jesus is our hope. Ang kanyang salita ang tangi nating pag-asa. Wala nang iba. Amen? Purihin ang Diyos. Naulit ko po. At nais ko pong i-inculcate sa puso ng bawat isa sa ating pagtatapos. John 16:33. In this world, we shall have tribulation. But Jesus said, be of good cheer, I have overcome this world. Sa mundong ito, marami tayong kapighatian. Maaari tayong magdalamhati. Pero sabi ng Panginoon, lakasan niyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Manalangin tayo. Para ang buhay natin ay maging successful, overcomer. Amen. Na kahit anumang problema ang pagdaanan po natin, kailangan natin ang Panginoon. We need Jesus. Amen. So lift up your hands, taas mong kamay mo, sundan mong maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko po, wala akong magagawa sa aking sarili lamang. Kailangan kita, Panginoon. Patawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Linisin mo ako ng banal na dugo. Naniniwala ako na ikaw lamang tangi kong pag-asa. Ikaw lamang makapagliligtas sa akin. Sa oras na ito, binubuksan ko aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga umupo, Panginoon, nakinig ng salita, Panginoon, sa broadcast na ito. Pagpalain yung buhay nila, Panginoon. Lalo na po mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kailang buhay. Lord, bless them. In Jesus' name. Gayun din, Panginoon, nadalain ko rin po ang dumadaan sa mga problema, mga nagdadalamhati, Panginoon. Lord, bless, patuloy mo sila, Panginoon, aliwin, patuloy mo silang palakasin, mga nanghihina, mga nawawalan ng pag-asa, bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. Yung mga may sakit at karamdaman, Lord, pagalingin niyo po sila. Lord, ang mga infected ng COVID-19 sa buong Pilipinas, Panginoon, na mahigit 100,000. Lord, touch their bodies right now and release your supernatural healing in Jesus' name. Thank you, Lord, that by your stripe, Lord, according to your word in 1 Peter 2:24, pamagitan ng mga latay mo, lahat ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, ganap mo ng pinagaling. Lord, touch, Lord, ang bawat anak mo, Panginoon, na dumadaan ng mga problema, Panginoon, in Jesus' name. Lord, thank you for your problem solver, O God, in Jesus' name. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Father, we thank you. We glorify your holy name, O Jesus. Hallelujah. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen.
So again, so I'm Pastor Charlie Dakutanan. Okay, so tayo nagpapasalamat na binigyan muli tayo ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.